Oro Plata Mata. Ang oro plata mata ay salitang Kastila na ang ibig sabihin ay gold, silver at death. Sa Tagalog, ginto, pilak at kamatayan. Nang dumating sa Pilipinas ang mga Kastila, ginamit nila ang oro plata mata para malaman kung hanggang saan ang bilang ng hagdan. Marami ang nag-aakalang ang oro plata mata ay isang pamahiin, pero ang totoo, ito ay mula mismo sa mga dakilang arkitekto sa Europa, kung saan sila ang nagsipagtayo ng mga infrastrukturang hanggang ngayon ay buo at maganda-ganda pa. Makikita hindi basta-basta ang isang pamahiin ng oro plata mata, dahil ang mga hagdan ng mga Kastila na makikita hanggang ngayon sa ating bansa ay malalaking adubing mula sa matitigas na bato na hinubog at pinulido upang makasunod sa law of geometry. Ganon din ang pagkakamada ng mga bato sa paggawa ng hagdan. Ginabitan din ng formula mula sa larangan ng chemistry para matibay ang pagkakadikit-dikit. Bukod pa sa kung susuriing mabuti, eskwalado ang lahat ng sulok at angles ng hagdan. Ito ang patunay na ang paggawa ng hagdanan ng mga Kastila ay hindi isang pamahiin tulad ng akala ng karamihang Pinoy. Kaya ang oro plata mata ay mula sa mga karunungang pang-arkitekto ng mga taga-Europa na ang unang baitang ay dapat magsimula sa oro o gold at hindi dapat matapat ang huling baitang ng hagdanan sa mata o kamatayan. Ibig sabihin, pwedeng sa silver at ginto ang huling baitang. Ang oro o gold ay para sa masaganang buhay at ang plata naman o silver ay para sa maswerteng negosyo, habang ang mata naman ay katumbas ng kamalasan sa buhay. May isa pang katotohanan kaugnay ng oro plata mata na hindi lang sa paggawa ng hagdan ito ginagamit ng mga dakilang arkitekto. Mayroon pang gamit ang oro plata mata at ito kung paano iayos ang chairs o upuan sa bahay o maging sa opisina. Gusto bang gumanda ang takbo ng iyong negosyo? Kung gusto bang kumita ng malaki, huwag malugi, bumagsak ang business at mawala ang mga kamalasan? Mula sa pintuan, ang unang hakbang ay oro. Ang ikalawang hakbang naman ay plata, hanggang kung saan nakalagay ang chair sa office table. Kapag ang huling hakbang ay natapat sa mata, baguhin o i-adjust mo ang table at chairs. Ang paraang ito ay hindi lamang para sa mga empleyadong may office table, kundi mas dapat itong gawin ng mga may-ari ng negosyo upang hindi malasin ang takbo ng kanilang negosyo. Walang mawawala kung susubukan mo, pero ang pagkalugi at pagkabagsak ng negosyo ay hindi lamang kita ang mawawala, kundi maging ang hanapbuhay ng mga namamasukan sa kumpanya. At ang mas magandang pakinggan ay ang mga nalubhasa sa larangan ng pagtatayo ng mga infrastruktura kaysa kung sino-sino lang.